Alright. So magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon Luzon at maayong hapon Visayas and Mindanao, and welcome to DepEd Itoly online tutorial. And today is December 16, 2021. Ihanda na ang module at ballpen at humanda na ang mga Hunstastic learners natin dahil ikaw ang best tuwing Huwebes. Para po sa ating programang Disciplines and Ideas in Social Sciences. For this afternoon, as you can see, meron po tayong panauhin. O yan. It is my honor and privilege na makasama po sa hapong ito si Tutor Mitch. Hello, Tutor Mitch! Hello, good afternoon, Tutor M. Kumusta? Mabuti naman. Ikaw ang kumusta, Tutor Mitch? Nagpapasalamat ako at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon na makasama sa ating episode for today. So dahil dyan, magtuloy-tuloy na tayo sa ating talakayan. So ang tutor nyo po para sa programang ito ay si Tutor M, yours truly, and Tutor Sheila from SDO Cavite. So ang ating pong programa ay Disciplines and Ideas in Social Sciences from 4:40 p.m. to 5:20 p.m. So yan po ay 40 minutos na talakayan at yan po ang hahantid sa atin ng DepEd Itoly. Alright, so as I introduced our guest for this afternoon, she is also a teacher broadcaster, and her full name is Michelle Villarin Liwag. Hello, Tutor Mitch. Once more, welcome to our program. Alright, good afternoon, Tutor M, and sa lahat ng ating Webes learners and viewers, magandang hapon and Merry Christmas and Happy New Year. Oo, malapit na ang araw ng Kapaskuhan. Excited na ako. At dahil dyan, so ang pag-uusapan natin for this afternoon is the practical use of social sciences in addressing social issues. So dahil dyan, may pagbati tayo from Ken Mepeza Negro. Sabi niya, good afternoon po, City of Bogo Science and Arts Academy School. O yan. So meron tayong viewers na si Ken Mapia Negro. So bagamat meron tayong nararamdaman na bagyo sa kasalukuyan na Tutor Mitch, ay itutuloy pa rin natin ang pagkatuto. Yan. So sabi nga natin, espesyal na espesyal ang ating episode for today dahil ito ang huling episode natin for this year. And meron pa tayong makakasamang special guest for today for our discussion. Alright, so kasama din natin si Mama Stella Bayhon from Iloilo. Good afternoon, chairs. Hello po, Mama Stella. Welcome po sa ating programa. Maraming salamat po sa undying support sa ating programa. At dahil dyan, i-push na natin ang pag-uusapan natin for this afternoon. Alright. So as you can see on our screen, we have the Republic Act 8296. O kung nakita nyo kanina, diba, meron tayong mini-me. So ito rin ay tinatawag nating the National Children's Broadcasting Day. O diba? Wala tayong mini-me ngayon na broadcaster, pero meron tayong kasamang teacher broadcaster. Yan nga, si Tutor Mitch. So ibahagi mo naman sa amin, Tutor Mitch, itong nakasaad dito sa Batas Republika na ito. Okay, so Mastela Bayhon, good afternoon. So ito ang Republic Act 8296 or the National Children's Broadcasting Day is sineselebrate po ito every second Sunday of December. So Tutor M, ito ay sinelebrate natin this year last December 12. Okay. So bakit ba natin ito sineselebrate, Tutor M? Unang-una, para ma-express ng mga kabataan ng nila. Tama ba? Yes, to promote positive Mag-promote values. Ng Okay. At saka Parang syempre, para nawawala mag-promote yata din yung sila ating internet connection so far. Child-friendly. Sorry, Tutor Mitch. Medyo yata yung ating headset. Ganun pa man, itutuloy natin. Balik tayo sa ating Republic Act 8296. So sabi nga natin, number 1 is to promote positive values. So take it away, Tutor Mitch.
Okay, to promote positive values. At yung mga kabataan, kaya tayo merong National Children's Broadcasting Day, of course, para ma-practice nila yung kanilang right of to express, yung kanilang freedom to express. At para mapakita nila yung Mm. pagiging child-friendly. Tama ba, Tutor M? Mm. Yes, Tutor Mitch. At yan nga yung nakikita natin, di ba nga yung kakatapos na programa nila Tutor AIDS at nitong sina Tutor G, meron silang mini-me. O sabi nga natin na di ba, at ang nangunguna or ang nag-initiate at nagmo-monitor nitong aktibidades na ito ay ang Philippine Information Agency or ang PIA at ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o ang KBP. So yun yung sinasabi natin na sabi natin every second week of December. So, ginagawa natin yan to promote positive values. So, natatandaan ko, Tutor Mitch, di ba nga sa eskwela natin sa paaralan, di ba meron tayong program na meron tayong mini-me na ini-imitate talaga yung teacher na yan. So, meron ka bang yes, gustong idagdag sa mga mini-me na ito? Sa mini-me na ito, yes, may mga programa tayo sa school na nagpapakita ng pag-imitate natin sa mga guro. At merong isang programa din sa ating sa Channel 2, di ba? Meron doon na Gowin Bulilit. So yun, nagpakita yun ng National Children's Broadcasting Day. Of course, dito sa araw na ito, Tutor M, yes, Tutor M, sa araw na ito, ang ina-allocate ng batas na ito, ina-allocate ng minimum of 3 hours para maipakita yung ating yung mga palabas na involve yung ating mga kabataan. Minimum of 3 hours. Oo, minimum of 3 hours. Pero dahil ito ay DepEd Itulay, napapahaginan lang natin para ma-aware yung ating mga viewers dito sa patungkol sa batas na itong Republic Act 8296. Okay, so ipagpatuloy na natin ang ating talakayan at Tutor Mitch. Yes. Alright. So sabi nga natin kanina malapit na ang Kapaskuhan dahil today, today is December 16. Simula na ang Misa de Gallo kaninang madaling araw. O, di ba? Sa ibang simbahan, nagsimula siya kagabi pa, as in literal na gabi. Sa iba kasi simbang madaling araw di ba? Sa amin kasi dito sa Bibiklat, Aliaga, talagang madaling araw yung simbang gabi namin. Pero meron sa ibang barangay, sa ko pa rin ng parokya namin, simbang gabi talaga. So, sa mga barangay. By the way, Tutor Mitch, nakapagsimbang gabi ka ba? Kanina madaling araw o kagabi? Kagabi. Napakagandang katanungan yan, Tutor M. Pinlano natin na maka-attend ng simbang gabi o yung misa sa de Gallo. Ngunit subalit data pa, alam naman natin pa ang sitwasyon ngayon at ang mga kabataan talagang inaabangan nila ang Misa de Gallo. So naisip namin sobrang dami sigurong mga mag-a-attend, baka it's better muna as of this year na umattend tayo muna ng online mass. So yun muna yung prepare natin. Oo, pack na pack yung pagkakabanggit mo na yan at Tutor Mitch. Ako din, inihanda ko din yung sarili ko, kaya lang talagang tumbling si Tutor M sa mga gawain. Kasi nga, nagpe-prepare ang Aliaga National High School ang aming paaralan para sa limited face-to-face on January. Kung kaya naman yung paghahanda namin super talagang kaliwat kanan yung mga gawain namin na print dito, print dyan, dikit dito, dikit dyan ng mga paalala para sa social distancing. At napakaganda nga ng practice nitong si Tutor Mitch kasi nga mas prefer niya ang online. Kasi kapag online, pwede mong balikan na mismo, o di ba, na mismo, pwede mo pang balikan. So meaning to say, yung time na yun ay hindi ka man naka-attend, mababalikan mo pa rin. So yun yung advantage nitong ating teknolohiya sa kasalukuyan. At sabi nga natin, siyam natulog na lang, ay Pasko na. Ano ba ang hiling ni Tutor Mitch sa ating lipunan? Dahil itong ating programa ay patungkol sa agahampang lipunan, sa society, ano ba ang mahihiling mo, Tutor Mitch? Okay, bilang napag-usapan naman na natin ang sitwasyon na nakakaharap ng kasalukuyang kinaharap ng ating lipunan, ang wish ko ngayong para sa ating society o lipunan ay of course matuldukan na ang dinaranas natin na pandemya. Di ba nasa new normal tayo, sana bumalik na sa normal. Although unti-unti, di ba, may mga balita nga na top 4 ang Pilipinas sa mga safest countries. So top 4 tayo pero
nararamdaman pa rin natin may face mask pa rin, yung nakasalubong mo, hindi mo pa, kinikilala mo pa kung siya ba yung barkada mo o kaklase mo Mm. araw. So parang mas maganda Mm. yung talagang yung kinamulatan natin na lipunan. So yun yung wish ko muna for this year, no, para sa ating lipunan, na sana nga matuldukan ang ating Mm. kinaharap na sitwasyon o krisis, ang pandemya na dulot ng COVID-19. Mm. At kung tatanungin naman ako ni Tutor Mitch kung ano ang wish ko, syempre kapayapaan para sa lahat. At syempre sabi ko nga, matapos na sana itong pandemic to kasi ang hirap ng pinagdaanan natin. Sa totoo lang, marami nawalan ng trabaho, Oh, maraming mga yes. na-stress, 'di ba? Pero sa gitna ng pandemya, makikita mo pa rin yung mga mapamaraan nating Mm. mga kapatid, 'di ba? In this time of pandemic, marami pa rin mga nag-boom na business. Oh, Tama ba ako? sobrang Kasi dami. nga kasi last time napanood ko yung episode mo, Tutor Mitch, about sa kaperahan, kung paano ka pa rin kikita. Okay. Oo. So, dahil dyan, patuloy na po tayo sa ating talakayan. Noong last December 2, yun po yung ating quarter 2, week 3 ng talakayan. Kasi last week, sa programa pong ito, ang nag-air po muna ay si Tutor Eric. So maraming salamat po, Tutor Eric, sa pagsalo sa amin. Noong December 2 nga, maliban nung nakaraan, nung isa pa, ay may gusto lang linawin si Tutor M. Dahil nga excited na ako, malapit na yung Pasko. Itong manyana habit ang naging basa ni Tutor M sa sobrang excited na ay manyanita. Ito kasing manyanita ay patungkol sa kantahan pagka merong birthday. O yan, di ba halatang halata na mahilig sa video okay. Si Tutor M, Oo. ito kasing manyana Kaya habit, oo, Tutor Mitch. Ito kasing manyana habit, ito ay, sabi dito, it is something that we have learned from Spaniard. So ito ay impluensya ng mga nanakop sa atin ng mga Espanyol at mañana means tomorrow or mamayana. Kasi itong mañana habit na discuss natin last time ay ills of Filipino society or yung sakit ng mga Pilipino na mamaya na. So sa English, ito tinatawag nating procrastination. Yung mamaya na, matagal pa naman yung deadline, mamaya na, kakain muna ako. Magpapahinga muna ako. 'Di ba? Na-experience mo na ba ito, Tutor Mitch, yung mamaya ko na nga ito gagawin? Tapos darating yung moment na, deadline na pala. O, 'di ba? Nag-aapura ka na tuloy gawin. Ano ba ang experience mo dito sa mamaya na? Ibahagi mo naman sa amin, Tutor Mitch. Alright, so Tutor M, ako ay very guilty ako diyan sa ating ano na yun Mm. negative Filipino values natin na manyana Mm. habit or yung sinabi mo nga kanina na procrastination. 'Di ba tayo, Mm. lalo na tayo sa DepEd, ang daming mga sinasubmit na reports, mga paper Mm. works natin. So may mga moment na gabi na siya, harap ka sa laptop, tapos magbabrowse ka sa Facebook, and then mas unahin mo nang mag-Facebook, isipin mo, sasabihin mo lang sa sarili mo, mamaya na lang itong gagawin ko na to kasi hindi pa naman siya deadline. Mm. So guilty ako doon, huwag po nating gagayahin yun na hindi siya magandang gawain. Pero talagang Mm. nararanasan ko yan, yung na habit. So ayun, yun nga ang ating karanasan dyan. Ikaw ba, Tutor M, do you have any experiences regarding that values ng ating value Ay, ng ating mga maraming talaga, Tutor Mitch. Kasi sabi nga natin, ito yung Filipino ill, so hindi ko lang ito sakit, kundi sakit na ng lahat ng mga Pilipino sapagkat nagmo-multitask kasi tayo hindi lang tayo teacher, may role din tayong yes. ginagampanan sa ating pamilya. So, kahit na gusto mong tapusin yung trabaho mo on time ng agaran, hindi natin matapos kasi nga may mga role tayong ginagampanan sa eskwelahan, sa paaralan, sa grupong kinabibilangan natin, halimbawa sa simbahan, di ba may mga role din tayo doon, halimbawa choir member tayo. So, ayun talaga, pero ganun pa man tutuloy natin ang buhay. So dahil dyan, Yes. ipagpatuloy na natin ang ating talakayan sa hapong ito. Alright, so at this moment, nais po nating pasalamatan ang DepEd Region 6 sapagkat yung mga authors and Thank editors ay nagtulong-tulong upang mag-come up sa module na nakikita natin sa screen right now. So once more, maraming salamat po sa DepEd Region 6. Okay, for our retest, ito po ay may you kinalaman sa po. diniscuss. Opo. Ito ay may kinalaman sa diniscuss ni Tutor Eric last week. For our direction, take it away, Tutor Mitch.
All right, for direction, carefully read the following items. Write the letter T if the statement is correct and F if it is not. So yun lang, simple lang, true or false siya, Tutor M. Kapag true, letter T ang isusulat po ninyo sa inyong mga papel and letter F kung ito ay false. So, Alright, so sa mga cuties natin na nakasubaybay, ihanda nyo na ang inyong cellphone at kung ano yung number, kasunod nun ay ang sagot nyo, it's either T or F. Okay, ready na? So dahil dyan, bumati muna tayo. Eduardo Degolo, Ladit, grade 12, Sapar Alibadabad National High School. So sa mga nakasubaybay sa atin sa Alibadabad National High School, San Mariano 2 District SDO Isabela, alright? Maraming salamat po sa pagtutok. Good afternoon po sa ating lahat. Yes po. Okay, so ano ba ang mga katanungan natin? For our question number 1 for our pre-test, gender inequality refers to the differences between men and women that systematically favor to one group, which is the result of distinct roles. So ito yung sinasabi natin na, di ba, yung gender role natin na yung yung kulay ng pink, pambabae, yung kulay ng blue, panlalaki, nakikita natin yan sa mga comfort rooms, di ba? So, is it true or false? So, ang isasagot nyo po ay T or F. At mukha yata medyo mabagal, yung internet connection ng ating mga cuties, ay i-reveal na natin yung kasagutan. Kasi nga merong bagyo, di ba? Tutor Mitch, baka naghihinder itong bagyo para hindi makarating agad itong mga sagot nila. So for number 1, the answer is letter Okay. So ano nga bang kasagutan? Kasagutan for number 1 is T or true. So next for number 2, take it away, Tutor Mitch, for our number 2. Okay, number 2, liberal feminism argues that women are oppressed in society due to the belief that they are not rational beings. Okay, so sa ating mga viewers, ito nga bang liberal feminism ay sinasabi natin, nag-argue sila na ang mga kababaihan ay ino-oppress sa society dahil sila ay hindi daw mga rational beings. T or F? Okay. So dahil dyan, i-reveal na natin ang kasagutan. The answer for number 2 is T or true. So ngayon pa lang pumapasok, Tutor Mitch, itong sagot na itong mga chuchutis natin, si Hannah Andres Esposo. For number 1, ang sagot niya ay T, which is correct. So probably meron lang tayong internet connection problem right now. So dahil doon ipagpatuloy natin sapagkat tumatakbo ang oras, baka hindi natin mahabol. For the question number 3, take it away, Tutor M. Okay, thank you. Symbolic interactionism means that people assign symbols to things and concepts as they encounter and interact with them. So is it true or false? Symbolic interactionism is people assign symbols to things and concepts as they encounter and interact with them. So sabi nga natin, diba, meron tayong mga simbolo na nagpapakita na ito yung para sa lalaki, ito yung para sa babae. So the correct answer for number 3 is P or true. For question number 4, take it away, Tutor Mitch. Thank you, Tutor M. Okay, number 4, racial discrimination refers to the actions, behavior, or treatment based on prejudice or hatred against person based on their race. Is it T or F? Okay, let us reveal the correct answer for number 4. So the correct answer is T or true. For number 5, social inequalities or the existence of unequal opportunities and rewards for different social positions within a society is one of the issues most countries facing today. So sabi nga natin, diba, social inequality, so dito pumapasok yung ating social class. Diba, meron tayong lower class, middle class, and upper class. So napindot na pala ni Tutor M ang sagot for number 5. So the answer is
Oo, Letter T or T. true. Letter T. Okay. Nagkakaroon yata ako ng technical problem, Tutor Mitch. Pero ipagpatuloy pa rin natin yung talakayan Okay. natin. So for our objectives at the end of this session, you should be able to determine how social science can be used to address social concerns. So marami tayong mga social issues. Ngayon, aalamin natin ano ba yung mga pwede nating iangkop na mga theories or approach dun sa mga social problems na kinakaharap natin sa kasalukuyan. Okay. So we will be discussing the role of social sciences in addressing Addressing social social issues. issues. So ano-ano ba yung mga sinasabi nating social sciences, social issues, Tutor Mitch? Ito yung nasa screen natin right now. Mm. So, in the previous week, di ba i-discuss na ni Tutor Eric yung Yes, gender yes, Tutor. inequality and racial discrimination. So, for this Mm-mm. week po, together with Tutor M, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa terrorism and social inequality. Okay, so dalawa Alright. ang pag-uusapan. Mm-mm. Magpo-focus lang tayo sa dalawa for this afternoon at dahil dyan, simulan na natin. So, Tutor Mitch, take it away for terrorism. Okay, terrorism is about the pursuit, acquisition, and use of power. It is about violence or threat of violence with the goal of instilling fear beyond the immediate victims. It targets military, government representatives, as well as civilians, and it involves calculated or planned acts by organizations with specific structures. So dito, Tutor M, di ba, kunin muna natin yung terror, di ba? Pag sinabi natin dati, nung mga bata Mm-mm. tayo, pag sinabi mong puro ay terror, talagang nakakatakot siya, di ba? Masungit, nakakatakot. Negative. So dito sa Negative yung terror, notion. yes, Mm-mm. very negative yung notion niya. Dito sa terrorism, sabi mo nga kanina, di ba, terorista, sila yung nag-i-instill ng fear sa mga kanilang mga Mm-mm. biktima. So, ayun nga ba, ano nga ba Tutor M, yung mga, yung talagang example na nangyari na naranasan natin, na abutan natin, na karanasan dito sa terrorism? Mm. At dahil diyan may idadagdag pa si Tutor M. Sabi dito, ang terorismo daw o panliligalig. So yun yung Tagalog term natin, ano? Terorismo o panliligalig ay ang paggamit ng dahas bilang anyo ng pagpilit. So sabi yan, di ba? Sabi nga negative. Kasi gumagamit sila ng dahas. Ang mga tao na nagsasagawa ng terorismo ay tinatawag nating terorista. At ang sabi nga ni Tutor Mitch, ano daw ba yung konkretong halimbawa natin para sa terrorism? So ang unang papasok agad dyan sa atin ay ang Marawi Siege. Mm. Natatandaan mo ba to, Tutor Mitch? Kung Oo, babalikan natin, noong 2017, oo, sabi dito, mm, Siege of Marawi o yung paglusob sa Marawi is a 5-month-long armed conflict between Philippine government security forces and militars affiliated with the Islamic State of Iraq and Levant or yung tinatawag nating ISIL, including the Maute and Abu Sayyaf. So, yan yung natatandaan natin pag sinabi nating Marawi Siege, di ba? Ikaw, Tutor Mitch, ano yung pumapasok sa isip mo pag sinabi nating Marawi Siege? Di ba, meron pang kanta dyan na Marawi. Ano unang-unang pumapasok sa isip mo? Kasi itong mga pictures natin ay actual photo taken sa Marawi. Okay, so nakakalungkot yan kasi itong Battle of Marawi or yung Marawi Siege, meron siyang mga foreigners pero meron mga kalaban yung Pilipino versus sa mga Pilipino. So nakakalungkot, 'di ba, ipinaglaban tayo sa mga history natin Mm-mm. na sinakop tayo ng mga Hapon, ng mga Amerikano, nakipagdigmaan tayo sa kanila para makamit yung kalayaan. Tapos meron tayong mararanasan Mm-mm. na terrorism na kung saan although merong terorista na foreigners, pero meron pa rin mga members sila na Pilipino. So yun yung nakakalungkot. Mm. May mga At galamay sila. Oo, 'di ba hindi pwedeng yung mga galing lang sa ibang bansa. Meron silang mga itinatap, 'di ba? Meron silang mga espiya. Sinusuportahan nila, pinag-aaral nila. So yun kasi yung technique nila para makapanghikayat sila. 'Di ba, kaya nga, at Tutor Mitch? Mm. addition lang, sobrang laki ng mga napinsala nitong terrorism na kasi 5 months siya. So sabi nga ng World Bank, parang estimated niya na 2 decades bago maibalik sa Mm. original composition
ating Marawi. So nakakalungkot, ang tagal nun, 2 decades, Tutor M, di Mm. ba? Yun yung dagok sa atin, oo, 'di ba? Gano'n kalaki yung nawala sa atin na halip sana maipandadagdag pa sana sa infrastructure natin, sa paaralan, sa kakalsadahan, ala, Mm. Yes. bumagsak ang ating ekonomiya during that Oo. time. Could you imagine 5 buwan lang, Tutor Mitch? Tapos, talagang makikita natin sa telebisyon na maraming nasawi, yung iba, pinasok pa yung bahay, kinuha yung mahahalagang gamit, Mm. especially yung mga pagkain din. Kita mo 'di ba, kapwa lang din naman natin gumagawa pero sabi nga natin 'di ba meron din mga ibang, lahi o mga taga-ibang bansa na nandito na nagsasagawa niyan. Pero siyempre sabi nga natin ito kasi isa sa mga social problem na kinakaharap natin na Mm. nakikita natin. So, titignan natin kung ano ba yung mga solusyon na puwede nating, ibigay pagka ganito yung mga, nakakaharap nating problema. Right. So, ano-ano ba yung mga approaches na pwede nating, ibigay dito sa terrorism? So, sabi dito, approaches in social to be used in the issue of terrorism. So, we have number one, the psychoanalysis. So, pwede bang pakibasa, Tutor Mitch, itong ating, definition ng psychoanalysis approach para Yes, sa terrorism? Yes, of course. My pleasure, Tutor M. Okay. Psychoanalysis. The terrorist psyche will be understood by removing into his or her unconscious so that his or her terrorist behavior can be explained. It may not represent a mental disorder. The hidden reasons why a terrorist engages in such acts may be uncovered through psychoanalysis. So napakaganda nitong na to, Tutor M, Oo. psychoanalysis. Dagdagan natin yung, pagkakabanggit ni Tutor Mitch. So sabi dito, alisin daw sa pag-iisip ng tao ang terorismo. Kasi ipakita mo sa kanila kung ano ba yung mga positibong pwedeng mangyari kapag umalis ka bilang isang terorista. So sabi dito, 'di ba, nung nakita natin sa Marawi, 'di ba, meron yung mga foundation, mga volunteers na tumulong sa kanila para yung trauma na naranasan nila, especially yung mga bata. Yung mga bata kasi agad-agad yan pagka merong mga laro, makakalimutan nila yun. Pero yung matatanda, so sabagay hindi lang naman sa bata at hindi lang naman sa matanda kundi din sa bata meron din trauma itong iniwan. Kung kaya Mm. naman meron tayo mga foundation, mga volunteers na nagsasagawa ng mga activity, kaya 'di ba makita mo binigyan sila ng pagkain para ma-comfort sila. Kasi sabi nga natin 'di ba nga, na-trauma sila psychoanalysis, pag-iisip. 'Di ba nakakabigla yan, nakaka-shock yan. Yung mga Yes. pagsabog na yan, yung nawalan ka ng buhay na buhay, yung kasama mo sa bahay tapos natamaan lang ng bomba, yung bahay niyo nawala and then yung kasama mo nawala. So 'di ba maano ka, Mm. mabibigla ka kasi, "Ha, Yes, ano ba tama. 'to, nananaginip ba ako?" Oh, 'di ba? So yun yung, approach natin for this, situation, psychoanalysis. So for the next Yes, yes. approach, we have the rational approach. Lumipat na ba yung ating screen? Hindi Okay, yan, pa siya lumipat na. lumilipad. Rational choice theory. So sabi dito, it claims that people always make logical and practical choices that provide them with greatest benefit or satisfaction at the lowest possible cost. Also, it offers an alternative to this traditional view of terrorism, for it advocates the idea that terrorist acts usually stem from logical, intentional, and premeditated decisions. So, sinasabi dito, ano ba yung mga benepisyo sa pag-aklas na pagiging isang terorista? So, yun daw yung gagawin mo dito para magkaroon sila ng kaliwanagan. Kasi nga, di ba, rational Oo. choice, meron silang choice para sumali at umaklas Mm. dito sa grupo na ito. So, sabi nga natin kanina, di ba, um, yung mga terorista ay tago ng tago, hindi Mm. makapag-aral ng tama. Kasi nga, 'di ba nga, tinitrain sila highly caliber yung mga barrel nila para sa paglusob nila. Kasi sistematiko nga ito, 'di ba? Sabi sa definition kanina, sistematiko daw yung mga gawain ito ng mga terorista kasi pinag-aaralan nilang mabuti. Talagang meron silang mga scholar na idinideploy nila sa iba't ibang lugar. Meron yung mga nag-aaral sa mga universities, meron yung mga tawag dito, meron yung basta sa iba't ibang ahensya, ikinakalat nila para meron silang control. At pag dumating yung time na hinog na at prepared na sila, dun sila lulusob at yun nga yung nangyari sa Marawi. So, the rational Mm. choice, ipapakita mo lang sa kanila kung ano ba yung kainaman ng pag-aklas sa ganitong grupo. O, di ba?
So that's for rational choice theory. Theory. And for, ayan, Okay. for social inequality, isa sa mga social issues or social problem natin ay ang social inequality. So, Inequality. ang oras pala natin ay 5:14 na at baka maubusan tayo ng time. Ituloy-tuloy natin, Tutor Mitch. Social Okay, inequality. Okay, social inequality. Kanina ang pinag-usapan natin terrorism, tapos nagbigay tayo ng dalawang approaches sa ating terrorism. Yung una nga ay we have the Psychoanalysis, psychoanalysis, and the second one is the rational rational choice choice theory. theory. Okay. So ngayon naman, the second social issue natin is the social inequality. So ano nga ba ito? It occurs when there is an unequal access to the benefits of a certain society. Some groups may have opportunities in securing more resources than others. This can be in the form of goods, wealth, and rewards, and can be recurrent patterns. Dito 'di ba, sabi mo nga kanina, Tutor M, yung tatsulok, meron tayong tinatawag na lower class, middle class, and the upper class. So, social inequality. Dito iba yung sinasabi nilang iba yung may kaya at iba yung meron kang kakilala. Kasi pag wala kang kaya at wala kang kakilala, parang mafe-feel mo na parang may mali, parang unfair, parang unequal yung ating karanasan. So, ito yung isa sa social problem, di ba, Tutor M? So, mukhang Yes, may Tutor Mitch. Yes? Hindi na ako magdadagdag, Tutor Mitch. Solve na ako doon sapagkat mauubusan Okay. tayo ng time. Lilipat na tayo sa Nice. susunod nating Okay. slide. So, Ayan. approaches in social to be used in the issue of social inequality. So, ito daw yung mga approach na ilalatag natin para sa na nabanggit nga natin na social inequality or yung hindi pagkakapantay-pantay. So, number one approach is pantayong pananaw. So, sabi dito is an approach to analyze the issue of social inequality in the Philippines. The concept of the great cultural divide could be applied to explain why social inequality exists. So, pantayong pananaw. Ang diniscuss natin to previously, yung pantayong pananaw ay tumutukoy sa tayo. Kasi tayong mga Pilipino ay nagtutulong-tulong. Kaya, di ba sabi natin meron tayong tinatawag na close family ties. So, talagang tutulungan mo yung kapamilya mo kahit yung anak mo nagkaanak na, sa'yo pa rin nakatira. So, yun yung tinatawag natin na close family ties. So, pantayong pananaw ay approach para dito sa sinasabi nating social inequality. Kasi nga, di ba nga, kung yung may kaya ay magbibigay at makakaahon siya, later on yung nakaahon na yun, siya naman din yung magigive ng blessing niya sa ibang tao. It's a ripple effect. Diba? So, kung natulungan ka, kung meron ka din pantulong sa moment na may nangangailangan, i-share mo. Share your blessing. So, ito yung tinutukoy sa pantayong pananaw. Para naman dito sa psikolohiyang Pilipino, Tutor Mitch, ito yung sinasabi mo kaninang no man is an island, kung di ako nagkakamali. Yes. Yes, Tutor M. Psikolohiyang Pilipino. So, itong konsepto na ito ay... Okay, sige. Sorry. Hindi yata naglipat yung ating slide. Kaya pala, oo, Yes, sige. Sorry. So sorry. Ayan, Yes. for psikolohiyang Pilipino. Okay. All right. So the core concept of kapwa is distinguished from its counterpart in the American English language, which is other. Kapwa means unity of the self and other, or extension of the self, while other means a person or a thing that is different from one already mentioned or known about. Okay, di ba? Kanina nabanggit mo na nga, Tutor M, na no man is an island. So yun, ako nga, personally, naniwala nga ako na nabubuhay tayo because someone else needs us. So yun, parang walang sino man, di ba may mga kakanta pa nga tayo, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So Totoo ito yung yan. natin sa social inequality, approach natin, yung psikolohiyang Pilipino, na yung pakikipagkapwa-tao. Tutor M? Social inequalities, kasi sabi nga natin, di ba, pakikipagkapwa mo, walang sino man na nabubuhay, tutulungan mo pa rin. So, related din siya sa pantayong pananaw. Kasi nga, di ba, kapwa mo, kapwa ko yan, tutulungan ko yan. Di ba nga, yan naman ang essence ng Christmas ay ang pagbibigay.
Gayan. Alright. So Okay. that ends our discussion for today at I think pwede na tayong tumungo sa ating Ating post-test. So for post-test. our post-test, okay, Tutor Mitch. Okay, post-test, choose your topic between terrorism and social inequality. Afterwards, write an essay about how your opinion and stand on how to address and solve this social issue. Alright, so Okay. pipilitin po natin na mabasa yan kung may isasend kayo kay Tutor M at i-feature natin kayo by next year. Sabi nga natin ito ang last episode natin for this week. Yes, makakapagpahinga at makakapagbakasyon na tayo. Merry Christmas and Happy New Year, Tutor Mitch. Baka meron kang gustong batiin at this moment. Okay, so yun lang po, binabati ko po ang lahat ng ating mga Webes learners at syempre lahat ng ating mga kababayan, Tutor M, lahat ng taga-Aliaga, Nueva Ecija, and of course, Aliaga National High School, ang aming principal, Sir Pablito Manyolong, Assistant School Principal, Ma'am Rizalyn B. Corpus, and lahat ng junior and senior high school teachers and learners. Good afternoon and Merry Christmas po sa ating lahat. Alright, so maraming salamat po minsan pa sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon na makasama sa ating online talakayan. Tutor Mitch ang ating teacher broadcaster here in the Philippines. Thank you so much once more, Tutor Mitch. So as you can see sa ating slide, yan po ang ating mga humanities and social sciences mentors and mentees. At sa pagkakataong ito ay iniiwan ko po ang katagang mag-aral ng mahusay upang magtagumpay sa buhay. Ako po si Tutor M na bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. For your feedback, pwede nyo pong i-scan ang QR code na nasa screen natin para po magbigay kayo ng suggestion or comment sa ating programa para i-improve pa ang ating program. And once more, maraming pong salamat at susunod na po ang programang Tanong ng Kabataan. Kasama po si Tutor Edson and Tutor A. Merry Christmas and Happy New Year. See you next year. Okay, see you next